Hello traders! Nandito na naman tayo sa ating channel. Dito sa Daily Pip, tinutulungan natin matuto yung mga bagong mga trader o yung mga gustong matutong mag-trade sa Forex. So, dito sa video na to, maganda yung topic natin ngayon, yung Fibonacci retracement. So, Fibonacci retracement is one of the uh, most common na indicator na ginagamit ng napakaraming traders dahil sa kanyang efficiency at yung simplicity niya ng paggamit niya tulong sa market structure. So, Fibonacci retracement is the hidden structure that you need to know. Disclaimer lang before we continue, Forex trading involves significant risk and may result in the loss of your invested capital. This content is for educational purposes only and is not financial advice. Trade only with money you can afford to lose. So in this video, we will learn what is Fibonacci retracement, why is it the hidden market structure, when do we use this tool, and how is it used. So first topic is what is Fibonacci retracement? The Fibonacci retracement tool is a technical analysis tool used by traders to find potential support and resistance levels, areas where price might stop, reverse, or continue its movement. So, technical analysis yung ginagawa natin no, kapag nagbabasa tayo ng charts, ina-analyze natin charts. That is what we call technical analysis. Yung sinasabi nila, kung naririnig nyo yung fundamental analysis, yun naman yung pag sa mga about sa news, tinitingnan natin yung mga high impact news na nangyayari kapag may release sa US or sa mga banks. So, sabi dito, areas where price might stop, reverse, or continue its movement. Again, the word might, uh, parang nagbibigay sa atin ng parang advance, no? Ng saan pwede yung mga areas. So, ito yung Fibonacci retracement, itsura niya sa ginagamit natin na app uh, sa pag-analyze ng charts. So, ganyan yung itsura niya. And the next topic is, why is it the hidden market structure? So, sabi ko nga kanina, nakikita natin yung pwede pagbagsakan no, ng price. Markets do not move in straight lines. Price moves in waves. Price moves up, pulls back a little, moves up again. And on the downward or a bear market, price moves down, pulls back a little, and then moves down again. So, ganyan palagi. So, kung maalala nyo, kung napanood nyo yung video natin na about market structure, then you will easily understand what does this mean. So, using Fibonacci helps a trader see or expect price levels that market may react as it respects market structure. Fibonacci retracement helps you identify good entry and exit areas during these pullbacks. In simple terms, you can plan your trades even the market structure is not yet happening. So, di ba, market structure, yan yung king. Yan yung palaging nire-respect ng market. So, it all comes to basic is market structure lang. Ngayon, kapag market structure, analysis natin ng market structure, pag nakikita na natin yung movement ng candles, di ba? So, ang kinaganda dito sa Fibonacci retracement tool, parang nape-predict natin saan yung mga key areas kung saan pwedeng mag-retrace or mag-pullback yung mga price. Then, doon tayo napaka-efficient or napakagandang pagbayan or pagselan ng, ng trade natin kung saan tayo mag-enter no? Kapag mag-e-entry tayo ng, sa pullbacks. And then, the next topic is, when do we use this tool? Okay. The clear answer to this is when the market is on a clear trend. Fibonacci works to measure pullbacks within a trend, not random movement. After a big move, market must retrace or pull back in order to continue. Fibonacci retracement tool answers how far might price pull back before continuing.
Fib retracement does not work in ranging market or during news spikes. So again, napakalinaw, clear trend lang siya kapag trending. Again, kung napanood nyo yung video natin about market structure, 3 types lang yan ng movement ng market. Is upward or bullish market, downward or bearish market, and the sideways movement which is consolidating or ranging market. So again, kapag kapag trending lang, it's either uh, uptrend or downtrend lang. Okay? Doon lang natin siya gagamitin yung Fibonacci retracement tool. And how is it used? Okay, ito magandang topic dahil paano natin siya pa-plot. First is identify the trend. Okay? So, okay, next. Identify swing high and swing low. So, swing low is point where price stopped falling and went up. Swing high is point where price stopped rising and went down. So yung swing low sa Tagalog, yan yung parang yan yung latest na na low mo, no? Low or higher low or yan. Yung sa swing high naman, yun yung peak, yung taas bago bumagsak, no? Again, price stopped rising and then went down. So kapag na-identify na natin yan, so kapag alam mo na yung trend, for sure alam mo na ibig sabihin ng swing high or swing low. And then third step is plot Fibonacci correctly. In an uptrend, draw from swing low to swing high. So pataas kapag uptrend ang pagplot. In a downtrend, draw from swing high to swing low. Pababa naman ang pagplot ng Fibonacci. Para tama, kasi minsan nalilito yung iba. So baliktad yung nangyayari. Sabi nyo, walang kwenta yung indicator. Mali lang pala yung pagplot. So again, in an uptrend from low to high, in a downtrend from high to low. Fourth step is wait for the price to pull back at 38.2%, 50%, or 61.8%. So ito yung step number 4. This is the main essence ng Fibonacci retracement tool or yung pullback tool natin na tinatawag. So kapag walang pullback, then useless yung natin, yung Fibonacci natin. So importante na gagamitin yung Fibonacci kapag may pullback. And then on which level? 38.2, 50, and 61.8. Identify reaction candlesticks or patterns. First pattern, decreasing volume of candlesticks. So ayan, nakita nyo parang humihina yung volume dito ng mga sellers, di ba? Yung mga bears. Yung red candles na yan, di ba? Paliit ng paliit yung size niyan. So parang nawawala yung momentum niya. Nawawala yung volume niya. Humihina yung volume. Okay? So it is a first sign na patapos na yung pullback o yung retracement. Second sign is long or multiple rejection wicks. So for example, this is a long lower wick. It signifies rejection from the downside at itutulak na yung price pataas. So, or ito example is a long upper wick. So it is a sign of rejection from the upside. Tapos nakikita nyo ang daming rejection, no? Tinatry talagang i-push up pero ang daming rejection pababa. So this will be a sign na tapos na talaga or patapos na yung pullback. And next sign natin is engulfing candlesticks. Sabihin yung malaki, sobrang laki, di ba? Ito, bullish engulfing candlestick. Nakita mo yung size ng kulay green na candle, yung bullish candle, compared dito sa mga red candlesticks dito sa left side. Di ba? Parang kaya niyang lamunin. So, it is a sign, a good sign na tapos na yung retracement natin. Okay? Step 6, make your entry after confirming that the pullback is completed. Okay? Guys, minsan kasi kahit lumabas yung decreasing volume ng candlestick, tapos biglang meron na naman ulit. Diba? O kaya may rejection. Pero ano lang pala, fake out lang pala.
no? So marami pa ring panghuli yung mga big banks sa ating mga retail traders. So the more signs, ito ang magandang gawin. The more signs or no patterns ng candlesticks na tapos na yung yung retracement, then the better. So makikita natin, nakita nito sa yung decreasing volume of candlesticks, tapos biglang may bullish engulfing candlestick. So itong dalawa na to, very good example. Pag pinagsama mo yung dalawa, mataas yung chance na tapos na talaga yung pullback o yung retracement, no? So the more signs, the better. Okay, again, make your entry after confirming that the pullback is completed. Next step, step 7, set stop loss below or above the pullback. So, kunyari, yan, below, kapag magbabay ka, so sa baba lang ng pullback yung stop loss mo. Kapag magsasell ka, yung stop loss mo, just above, give some room for breathing room yung trade mo. Put the stop loss above the pullback, no? And then, set take profit in either 2 times the risk. So, ito yung palaging basic na ginagawang risk management is 1 to 2 risk to reward ratio. Ganyan yung itsura niya. Nakikita nyo yung risk reward ratio sa gitna, yung kulay green. So, ibig sabihin, at 1 risk, may possibility ka na 2 reward. So, kung let's say matalo ka ng $1 sa trade na to, may chance ka matalo ng $1, pero may chance ka rin manalo ng $2. So, kailangan, kailangan natalo ko ng $1, natalo ko rin itong $1. On the third trade, nanalo ka, pero 1:2, nanalo ka ng $2. So, balik tayo ka na. So, parang ganun yung risk to reward na to. Next take profit level is the -27 extension level. So, makikita mo yan dito sa taas ng 0%. Makikita -27, no? Pwede mo dyan iset yung take profit mo kasi usually dyan nire-reach and then babagsak na ulit kasi ire-respect naman ng market yung area na to. So usually bumabagsak, at least nakatipi ka na bago bumagsak, no? Or kung medyo mas greedy ka or talagang alam mo na tataas pa or babagsak pa, talagang i-continue yung trend, then you can set your take profit on the -61.8 extension level. Again, dun sa mas mataas, nakikita niya yung third na picture. Mas mataas siya. So, ang taas ng risk to reward ratio niyan, parang almost 4 risk to reward, di ba? So, yan naman ang kinaganda. Again, tulad ng sabi natin, nakikita na natin before, even before mangyari yung market structure, alam natin kung saan magpo-pullback yung price. Nakikita dito yung pullback, yung example natin, yung pullback niya nasa 50%, no? 50% level. And then, biglang, boom, may bullish engulfing candlestick, di ba? Then, ito na yung paglagay ng take profit. So, next, ito yung mga keynotes natin in using the Fibonacci retracement tool. Use Fibonacci retracement tool in a clear trending market only. It's either uptrend or downtrend. That's it. Next is plot Fibonacci retracement properly. Wait for the pullback or retracement to conclude before opening a trade. Okay? Siguraduhin mo na natapos na yung retracement. Okay? Kung hindi kayo sigurado, doon sa signs na binigay natin, the more of it, the better. Okay? Retracement levels are not lines. They are areas. So, kunyari, nakita natin yung 38%, 50%, 62.8 ba yun? Sorry, 61.8, something. It's not levels. Huwag yung hintayin na pumunta yung price dun sa line, sa guhit mismo. Hindi, it doesn't mean na guhit siya. Dun talaga yung level niya. Hindi. Just around those areas, pwede na. Okay? Kasi hindi naman tumitingin yung price sa guhit ninyo eh. Tumitingin siya sa area, on or about that area.
valid na yon. Okay? So again, retracement levels are not lines, they are areas. If the retracement went all the way back to 100%, Fibonacci retracement tool is invalidated. So, ibig sabihin, nag-retrace siya from kung saan ka nag-start ng fib mo, ng fib retracement tool mo, kung saan ka nag-start, binalikan niya yon. So, hindi na siya pullback, di ba? Kasi it's either pag binalikan niya or sinobrahan niya pa kung saan ka nag-start, hindi na siya pullback. Change of character na siya. Diba? So, okay, change of character will be discussed on the next video para maintindihan yung mga terms na yan. And next is fib retracement works well with other confirmations before entry like EMA or exponential moving average natin. Na-discuss natin sa previous video natin about market structure. So better watch it before watching this one. And FVG or fair value gap. This will be included for the next topic natin together with the change of character. These are another type naman ng technical analysis. So kapag pagsasama-samahin natin, market structure, Fibonacci, and then some other indicators or type ng technical analysis, you will be better at your pag-analyze ng chart, no? Next, Fibonacci retracement tool does not work 100% of the time. There is no perfect indicator. Okay? So, kaya meron siyang mag-i-invalidate kasi minsan yung retracement sumusobra. So, pumupunta siya sa 100% level. So, ibig sabihin, na-invalidate na yung fib retracement tool natin. So, hindi siya 100% of the time. It will work kahit para sa trending market yan. So, paano ipa-plot ito? Settings natin. So, ito yung nasa picture natin. Dito sa may left side, click nyo yan, yung itsura niya na yan. Kung hindi man, basta dyan sa area na yan, hanapin nyo lang. Click nyo yan dyan, kasi minsan nagbabago yan eh. Click nyo yan, and then, yan, nakikita nyo yung parang maraming kulay. Diba? 100% sa baba, yung sa taas is yung 0%, tilturo ng arrow. So, kapag sa uptrend, ganyan ang pag-plot from down to low kapag uptrend ha. Kapag downtrend, opposite naman. So, kapag na-plot nyo na yan, nandyan na, next, puntahan nyo tong settings na to. Yung parang not dyan. Na itsura nyo dyan. Ngayon, ito na yung settings. You can pause the video to take or to copy the settings of the Fibonacci retracement tool. I-pause nyo muna. Ito naman yung sa baba niya, yung mga settings niya rin, percents, ganyan. So you can adjust it naman depende sa kung paano nyo gustong palabasin yung fib retracement tool nyo. And then click OK para ma-save, no? So yun lang. Yun lang yung paggamit ng Fibonacci retracement tool. I guarantee that knowing this indicator will help you a lot in your technical analysis and your trading journey. Why? Kasi palagi naman nagtitrend. I mean, mostly nagtitrend naman ang market. Hindi pwedeng sideways lang siya palagi. So it's either downtrend or uptrend. May two choice, 2 over 3, 2 out of 3 magte-trend siya, di ba? So malaking tulong yung Fibonacci retracement tool natin. Even without the market structure yet, we can predict or expect where are the areas na pwede tayo makapag-buy, makapag-sell, and then saan tayo magti-TP, no? Saan tayo magsiset ng take profit natin dun sa mga negative extension levels natin. So that's it guys. I hope you learned a lot and see you on the next videos. Bye!